nominee, second nominee, third nominee. Okay. Ang Lang Awal po ba ay mayroong programa nakalaan para sa mga simpleng mamamayan, maliban dun sa blood assistance, blood donations, maliban dun sa pagpapalaganap ng mga emergency trainings, meron pa po bang iba? Kasi po, sa ngayon, ang pinaka-problema ng tao, pinaka-problema ng bawat Pilipino ay yung kahirapan. Maraming tao ang hindi nakakakain ng sapat sa araw-araw. Maraming mga kabataan ang hindi nakakatanggap ng sapat na nutrisyon para sa kanila. Ngayon po, ang Laang Kawal po ba ay mayroon ding isinusulong na isang panukala na mabibigyan ang mga kabataan ng sapat na nutrisyon, sapat na edukasyon, na siyang pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino? Nakisagot po. It's very direct question. So siya, talagang, thank you po. Napakagandang anong po siya. Unang-una po, sabi ko nga, ang Laang Kawal ay binubuo ng ating, other than kami, mga nominees sa private sectors, at may mga Laang Kawal tayo sa public sectors. Pag sinabi yung mga livelihood, mga program na yan, automatic po yan ang primary. Even nga dito sa Cavite, kung titingnan mo ninyo, ang mga mga other party list, ang programa nila kagad, bigas, ayuda. So, yan ho lahat. No? Yan. Edukasyon, no? Na para lahat, para sa lahat. Ang Laang Kawal ay sumusuporta dito po sa mga programa. Indirectly dahil unang-una, ang mga ilang opisyal natin sa local government ay mga nasa reservist dito sila. Partly, mga lieutenant colonel. So itong mga programa na ito, indirectly, nakasaad na sa kanila yan. Lahat ng programa niya. Directly po naman, ito po ay mga plano na kailangan natin i-support and the assistance doon sa mga dependents ng Laang Kawal at the same time, para na rin doon sa lahat na mag-a-avail itong mga educational assistance, itong mga livelihood. Sabi ko nga ho, may mga livelihood po tayong ginagawa na sa Mindanao. Ito yung bubungkal ng lupa, bibigay ho ng mga ilang support. No? Dinaano natin ito muna doon sa mga depende, sumuko. Doon natin ginawa yun. Pero yan ho, nakalatag po yan as program. Yan po yung direct. Indirect po, ulitin po, ang ating ilang mga opisyalis ay mga reservist po. At yung mga programa na yan, isa rin sa mga priority program na magbe-benefit. Now, the question is, lahat po ng mga families dito sa Pilipinas, 156 po, lahat yan, ang 149 po kami sa Balota. Tandaan niyo, 156, 149 po yan. Kami. Ibig sabihin, madami ho. Pag bumoto ho kayo, iisa lang yan. Isang partido lang ang ipoboto ninyo. Lahat po ng party list, walang ang sinasabi natin, educational assistant, livelihood, kalusugan, apat-dapat, kabayan, marketing, lahat po. Meron mo dyan mga party list. Sinasabi nga natin, hindi naman sumusuporta sa ilang programa, kundi yung programa ng AFP yung pina-counter po nila. Especially sa RTC program natin. Okay. So ito yung mga ilan na sinasabi nila na nilink sa kabila. Kung tutusin ninyo, wala hong programa na talagang nakatutok sa ating reservists.
Kaya sabi ko nga, ang reservist ho natin, sino ang tatawagin natin kapag emergency? Ang guardian po, sa guardian po nito, ilan po ang membro ng reservist dito? Ilan po ang mga train po dito? Ilan ang sumusuporta dito kapag may disaster relief operations? Wala hong partido na gano'n ang suporta na ginagawa nila. Lahat po nakadirect sa kalusugan. Kaya kahit hindi nyo sila iboto, marireceive po natin yung mga programa nila. Pero yung handaan, sinasabi ko nga ho, yun ang bukod tanging nakikita ho natin kung kailan po natin kailangan handaan, bigyan ng priority program ng mga reservists at ang kanilang mga dependents. At unang-una, sino ho ang tawag dito, sino magbe-benefit dito? Ayaw po lahat. Ayaw po lahat. Kasi ho, the more that we can see secured po ang ating country, secured po dahil handa o ang ating reservists. Lahat po ng programa, lahat po ng livelihood, lahat po ng educations, dire-diretso po yan. Pero pag nagkaroon ng interruptions, at hindi naman po handa tayo, tandaan po natin, ang isang magiging problema natin sa kapanahunan na ngayon, hindi na uso yung gera na kailangan mong umakyat ng bundok. Hindi na po ang usong gera ngayon na kailangan tumago ka sa mga sementado o concrete. Ang gera ngayon ho, ang pulso ninyo, pulso natin, nadidetect mo yan kahit umilalim ka ng lupa. At ang nagpapatak ng bomba ay hindi ho man-made, kundi mga train. Kung mapapanood ninyo, pati mga aso, dala-dala. Ilan ang aso natin sa bahay para dalhin at i-evacuate. Yan ho yung mga situations. Now, let's go back to sa livelihood of program communication. Unang-una ho, yan ang primary na programa na ginagawa ho natin, na sinimulan na ho natin sa Mindanao. At kung sakasakaling mapagbigyan niya kami sa Kongreso, lalawak at lalawak ang programa, lalo na ho dito sa Cavite, lalo na ho sa Visayas. Sa Mindanao, nasimulan lang ho natin kasi may mga rebelde dito na area na nagkalikoob at yun ang binigyan nyo na namin. Ngayon ho, isang S po yan. Isang S po yan. Gagawin natin. At ito naman po, mangyayari po nito, kapag lalo ho natin mapalakas, magkaroon ng representation mo sa Congress, ang awal for the first time, lahat po ng benefits. Lalo-lalo yung basic po, ang sinasabi nila, lusugan, edukasyon, no? At unang-unang dyan yung security natin buo ng Pilipinas. So yun po ang mga programa. Makikita ho nyo doon dito sa atin. Dito po sa pamphlet na pinag-ikot natin sa inyo. May kita nyo po dito na sumusulong po kami. Lalong-lalo na sa sinasabi ng hindi siya reservist, hindi. Actually, ang program namin sa mga non-reservist na magbe-benefit po kapag handa po dito ang ating reservist. So, yun po ang mga programa meron po ang lahat. Thank you. Thank you, sir. On behalf of LP Gabi, sir, mayroong katanungan. About po, sir, sa guardians. Pwede ba yan, sir, i-affiliated yung guardians to reserve force, sir? Ang reserve force po natin, hindi lang po individual. Meron na tayong mga water system. Reservist po ang tawag natin doon ay araw. Philippine Army Affiliated Unit, Reserve Unit. Yung mga bus company po, ina-affiliate natin yan, organisado po yan. Kung sino yung manager at ano yung natapos niya, may angkop po na rango siya. Yung member ng gumawa ng kasada natin sa NLEX, yung mga ano dyan, mga Capitex, yung iba ho dyan, in-organize natin as reservists. Lalo-lalo na po yung nag-protect ng dam natin. May mga reserve unit din dyan. Sa Navy po, yung mga
barko natin mga maliliit na may arit na private, kung sasabihin sa inyo, may service ho yun. Nag-observe lang ho yun doon sa dagat. Yung mga shipping na small companies ho natin. Kasi kinakounter ho tayo ng Coast Guard ng China at ng kanilang militia. Yung militia ho nila, mga po yun, PLA, PLA, People's Liberation Army. Lahat po yung kumukuha ng mga intelligence. Kinakounter ho yan ng ating investigative unit. Nakatulad po ng ating guardian ay kinumission ho as a service. Kaya, mangyayari po yun. Yung buo, lalo na ang riders natin, pwede ho natin i-update yung unit ng riders. Kung 6,000 na sila, definitely kung 6,000, ang division commander, ang boss nila, magiging Houston din. Kasi yun ho, all organizations na meron. Dito, sa quota natin, organizations of quota, small group. Ayaw mismo dito. Pwede ho natin gawin ng training. Hanggang sino ang 65 na ho dito? Ito pa. Ay, wala. Wala. 65. Ang reservist ho hanggang 65. Kaya pwede po kayo mag-training. Tayo, sabay-sabay, pwede ho tayo mag-training hanggang 65. Third category as advisor. Kaya sumali ho kayo. Madali lang ho magpasali sa advisor division. Konting training lang ho. Instinct of security training nila ay malaking contributions na po para sa security na ready para sa lahat. Yes, sir. Meron pa akong isang katanungan, sir. Halimbawa po, sir, we have a strong 166 people, guardians. Ano po yung proseso sa pagte-training? Sagot po yun ng EFP? Napakagandang question. Support system talagang problema ho natin. Ito po yun. Kaya nga ang laang awal ho ay isinusulong itong programa para sa ating service, para matutunan yung training departments. Kasi yun talaga kayang supportan ngayon ng Armed Forces of the Philippines training. Alam mo ninyo yung PDAP? Di ba? Yung Country Development Fund ng bawat congressman. Ninakaw na. Lubos na. Bus na. Iyon ang malaking problema. Nananakaw ho sa ibang partido. Pero ang laang awal ho, kaya ho natin sinusulong yan. Kasi sayang kung yan nanakawin na kailangan naman pala idagdag ho natin sa training, sa facilities. Ito ho yung nakikita natin dito. Mga kasama. Ito po nakikita natin dito. Kapag train na po ang service natin. Napakalaking support na dito sa regular troops. Hindi mo na kailangan i-deploy ang regular troops para sa disaster relief operations. Ang mga regular troops natin, i-strike na yan siya. Kung i-strike na tayo dito, sa ground o dito sa Pilipinas, itong mga ground troops natin na regular troops, ayaw i-strike nila sa labas ng bansa. Kaya kung dito matitrain natin ang mga reservists natin, wala akong pa. Ay, kung mag-focus lang tayo sa 1 million. Kasi balikan na natin yung kwento ng araw ng Pilipinas. Noong araw ho, almost 1 million ang sundalo ho ng Pilipinas na remaining ho ng ating US Army. Doon USAFE. 2 division po yun. 2 division ho, alos 12,000 po yan siya. And almost 100,000 soldiers po yan. Alam mo niyo kung ilan ho Hapon nang pumasok sa atin, bayan ng Gayingo, 83 years ago. Tapos bumagsak ko ang koridor, bumagsak ko ang Bataan. Ilan na ho pumasok?
48,000 lang po na hapon na hindi naman ho train talaga. Meron lang ho silang kagamitan. Yan ho ang pumasok dito sa Pilipinas after 3 months bagsak ang Pilipinas. So napakalaking bagay talaga ho yung kaandakan, yung training. Kaya yung ma-address ko natin yung training kung sa kanila po. Palabas natin. At iangat po natin ang laang kawal sa Kongreso. 30 days. Mga anak ko nga sila lang sa bahay. Thank you, sir. Kung sino willing magiging kanyan, reserve force. Narinig ko sinasabi ni sir, Alisa? Lahat tayo magiging reserve force. Order Gab. Are you willing? Yes! Okay, sir. Bukas daw, pwede umpisa na agad. Ha? Bukas. Sir, good morning, sir. May tanong lang po ako. Regarding sa being a reservist, sir. Kasi napapansin ko, wala nang issue uniform yung mga natin. Kasi tapos hindi na sila nakakandak ng organizational training. Kaya ang ilan. Sir, yung ngayon sa organizational training, wala nang nabubuong organizational training sa CDC. And then yung mga PCFT graduate natin, wala na silang mga issued uniform. Ano po kaya ang doon? Boto natin yung laang kawal, magkakaroon yan. Magkaroon appreciated yung SGBI, tsaka yung forces. Isa yun. Sir, kanina po yung mag-i-concert, pwede malapitan. Pag nag-affiliate yung SGBI, 166 men, guardians, sa Tansa. Plus na yung Gen 3, Lugan at marami pang iba, sir. Actually, yung sinasabi niya affiliated, nanggagaling lang kasi halimbawa may magbuo kayo ng signal, radio communication. Yun, kasi meron tayong signal communications group. Marami dyan sa Afrescom. Ngayon, may binubuo kami dito sa 402nd, yung HPD. Transportation naman yun, para magiging paaro. Tapos meron kami yung radio communication din sa Rizal. Yun. Kung makabuo kayo ng gano'n na may radio group, pwede kayong mag-affiliate. Forces Radio. May dapat may radio kayo. Basta Radio. Bumbo. Wala nang schooling yan. Bali magbubuo kayo ng isang organization. Anong pangalan ng... Pero sex registered yun. Non-profit organization yun. Dahil walang sahod yung mga voluntary lang yun. Hindi siya opisina na sa aming mga dating sundal, pwede kami mag-join kasi hindi naman kami sumasama doon sa radio, sa binuo namin radio group. So, itong to walang age limit. So, ang initial rank pag na-approve ito is sergeant. Yun po yung yun po yung bubuhin natin. Magbubo tayo. Dapat magbuo muna kayo, tapos may sec register para may... Affiliate. Buuin nyo yung Guardians Radio Group Communication. Ganon. Yun yung ipapa-sex nyo. Pa-register nyo sa SEC. Saka tayo mga ng organization, military organization. Para hindi na tayo magbayad. Thank you po, ma'am, sa mga kasagutan. Good morning po. Curious lang po kung na-mention nyo about 65 ay hindi na pwede sa reservist. Pwede pa hanggang 65. Basta marunong magpaputok. Concern na po ako doon sa mga senior citizen. Ano po bang may offer niyo sa nila?
Meron na yun. Nasagot na yun. Late ka kasi. Late ka. Ang tanong, alam ko ba tanong mo, tanghalian lang. Mga kasama, dudugtungan ko po yung sinabi ni Master Salih Calabini and Colonel ano. Yung sa reserve force po, number 1 first category natin is 18 years old up to 25 or 30. The second category is 30 to 45 to 50. The third category is to 55 to 65 years old, standby reserve. So yung sinasabi nating senior, hanggat malakas kayo at kaya nyo yung basic training, very qualified kayo. Ulitin ko po, malapit po tayong CDC, tinatawag na Community Defense Center, Dasway po, Tansa, Cavite, pwede po kayo doon. At yung sinasabi ni Bro, sa Guardians, pwede rin po yan. Yun nga yung sinabi ni Ma'am na radio communication and transportation, yung riders, pwede po yan. Basta naka-sex registered po tayo. At dadagdagan ko dito sa mga lahat ng guardians natin, ang binriefing natin sa kapatiran, ang guardians ay semi-military organization. Malinaw po ba? Malinaw po. Baka hindi kayo na-brief dyan. Yun po, semi-military organization po ang guardians. Dahil bago nagkaroon ng attack ang civilian, ay galing po yan sa mga regular forces. Malinaw po ba yun? Maraming po salamat. Tanong ko lang. Ayun, narinig na namin mensahe ng ating guest ngayon, speaker, si Colonel Galicia, saka si Ma'am Master Sergeant, lalo na si Bro. So, sino willing ngayon magsali sa Guardians? May tatanong ko lang. Taas yung kamay. Taas yung kamay. May radio communication dyan. Wala kayong benepisyo pag hindi kayo sumali dito. Kailangan ito, pumasok kayo sa Guardians, affiliated kayo, radio communication. Ang may paspas lang dito, yung pinaka-national president natin, si Founder Gabi. Yung nakaputi, batang-bata pa, gwapo. Yan. Kamukha mo? Ito yung... Kamukha ko ba? Ito si Toto Plan. Huwag ko makalimutan to. Maraming salamat sa iyo to. Toto Bong. Itong dati ito sa DCRS dito, pero retired na. Ngayon, naging vlogger sa ngayon. Ngayon, pinakover up na ito. Langkawal, sabi ko nga, request ko. So, sabi ko, pwede pupunta si Langkawal, kukover up mo naman. Para maging bita naman yung Langkawal. Anyway po, may mga tanong po tayo about sa Langkawal Party List. Sige po, tayo po. Meron po? Tayo po. Ay, hello. Ang kinaklaro ko lang, sir, ganito. Kunwari ako po as president ng Guardians, kung gusto ko at ay kaya ko silang sumarip sa inyo, kanina po kami pwede makipag-coordinate. Sumanib. Pag sumanib. Saan po? Yung po by department, meron sa radio telecommunication, meron sa transport, meron sa ano, yung po by department. Kaya po nang sinabi ni Master Calapini, pag isang grupong malaki, yung tinatawag, meron po kayong sex registration. Ngayon, kung gusto niyo po ng individual, pwede naman din po. Pwede po kayong individual mag-apply ng reserve force sa Tansa Cavite. Pwede po individual. Ang sinasabi po ni Ma'am, yung affiliated, AFARO, yan yung group. Group by group. Wala pong bayad ang pagpasok sa reserve force. Kaya po namin kayo nililigawan sa Langkawal Party List. Once po na manominate po ang mga nominees natin sa Langkawal Party List,
ay makakatulong ng malaki ang Laang Kawal Party List para sa mga nasa reserve force na natin at doon sa mga beneficiary nila, sa mga dependent po nila, at ganun din po kayong mga hindi po kayo nakakasama namin sa Laang Kawal. At nilinawin ko po, kung kayo ay willing individual, magpunta lang po kayo sa CDC po natin, sa Tansa Cavite, at kayo po ay tutulungan namin ni Master Sergeant Calapito. Together with inyong lingkod. Ulitin ko po, Aparo is group, karamihan, basta nakasik registered, radio, and transport communication, riders. Individual, pwede rin po kayo doon, magiging aplikante po kayo. Meron po tayong requirement sa sinusunod. High school graduate, pwede po. Ang ano po? Marami po kayo matatanggap na benepisyo doon. Certificate is number 1. At yung tinatawag na senior number ninyo na manggagaling sa Armed Forces of the Philippines. Meron po yan. Marami po yan. Matututunan nyo po yan doon. Yung magiging tinatawag na SBCNT, yung BCMT, Aparo, MOT, may mga ano po yan lahat. Ano po? Maraming course po. Number 1 dapat natin paghandang asala ang awan yung sa disaster. Disaster, first aid, basta lahat po ng ano, yung mga lindol, mga ano yan po ay ikakandak po sa research force. Meron po po ba tanong? Sweldo? Wala pa po tayong sweldo dahil once na ang Laang Kawal nga po ay mahalal at maluklok, I think magkakaroon na po tayo unti-unti ng allowances. Malinaw po. Meron pa pong tanong at hindi siya pagkano po dahil may mga appointment pa po ang ating mga nominees at ating mga guests para po sa susunod na ano naman na kanyang programa. Kuya, Dennis? Good. Sa'yo po, meron pa po? Again. Sir. Yes, sir. Tuloy po. Sakto. Kaya lang wala. Wala magana. Kung gusto mo po, malakas eh. Wala. Kung gusto ko mayroon malakas. Good afternoon. Para hindi gumamit ng ano yan ano ba yan? Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Hapon na ba o umaga pa? Okay, kasi ito makulit to, pabalik-balik sa akin. Baka pwede. May party list daw dyan. Baka pwede suportahan nyo kami. Talaga kami sumusuporta na sa mga party list mula pa noon. Naalala nyo si former Ambassador Janires. Namatay na siya. Ngayon sabi ni Ibigan, may kawal daw party list. Sabi ko parang maganda ito Bago ako ma-convince ng ibang mga party list, sabi ko pakinggan ko muna to. Kasi nationwide ko pag party list, sir, hindi po basta-basta. Pag isang non-government organization, walang sinong makikialam pag once siya ay naka-establish na. Ngayon, ang tanong, kasi maraming mga issue minsan na pag ang isang party list, pag nanalo na, hindi na maririnig. Ang dami dito, pag oras ng may parating na eleksyon, makikita mo na, ang dami nakapaskil. Naglalabasan. Yung sabi ng iba, ayan na naman lumabas na naman, pero hindi naman natin naririnig yung mga kung may mga serbisyo pa sila maganda o hindi. Pag oras na ng eleksyon, pag nanalo, nakaupo, nanalo, pagkatapos ng eleksyon, nandiyan na sa kanilang mga posisyon. Marami na rin ngayon naglalabasan. Hindi lang party list. Iba-ibang mga posisyon sa gobyerno. Pag nakaupo na, hindi mo na maririnig. Pag oras ng eleksyon uli, maririnig mo naman. Ang tanong, kawal po ito, maganda itong kawal. Kasi ang kawal, di ba? Nagapag-angkol ng buong sambayan ng bansang Pilipinas.
Sir, marami po tayong mga OFW sa labas ng bansa. Dapat, ang tanong, kasali po ba? Nasa labas na sila ng bansa. Pag nangangailangan ng tulong, yung mga kababayan natin ng mga Pilipino sa labas ng bansa, kayang-kaya po ba matugunan ang problema ng mga kababayan natin ng mga Pilipino sa labas ng ating bansa, hindi lang sa Pilipinas. Yun nga ho, nire-request namin sana doon sa OFW natin na maging part din sila ng reservist organizations. Kasi kung napansin ninyo, nung simulang nag-declare ng gera sa Gaza, lahat yun ng reservist ng Israel, saan lugar, umuwi yun ng Israel para ho mag-serve. Yun yung loyalty, yun yung nationalism, spirit of nationalism na dinidevelop po natin sa lahat. So, ito ang gagawin natin. Ino-open ho natin lang awal sa ating mga OFW. Lalo-lalo na yung mga technical skill ng OFW na kailangan natin sa communications at sa activate and equip yung mga ating mga disaster equipment. At lalo na doon sa ating mga force, sabi nga nila, i-train mo yung OFW para maging intelligence mo doon sa bansa. Hearing, o kung nasaan sila, hearing. Pero merong na-arresto na dalawa the other day sa China. After nung ma-arresto yung mga intelligence ng Chinese dito, kaso ang problema ho, wala hong training ho yun. Basta na lang nila pinik up yung dalawang tao na yun na hindi naman siya military background. Wala ho siyang basic o wala siyang ROTC or service. Kinuha lang ho yun kasi parang ang ginawa nila, gumanti lang sa nangyari ho dito na ang huli natin, which is Intel trained talaga. So ngayon po, malaking bagay sa OFW natin, maging parte ho sila dito sa ating service, matitrain po natin sila na maging intelligence, maging parte ng hearing natin kung anong nangyayari po. Kaya welcome na welcome po. Salamat. Yan ang sasagutan ni Sir. May isa pa. Kasi sinabi kanina nila ni Sir, kailangan na connected kayo sa mga radio or organization. Actually, mayroon. Mayroon. Kaya lang, hindi po pwede pag nasa radio ka, kailangan mabilis ka. Kailangan magaling ka kumuha ng information. At ganito po, hindi po madali yung papasukan natin. Pag sinabing papasok ka sa, katulad yan sa, reservist, sir? Ang hirap ng training ng reservist, no? Ang iba dyan, dati may maliliit, estudyante pa lang. Pero sa 30 kami, pumasa, ilan lang natira sa amin, 6. So sa pagiging reservist, although dito may mga retired military, hindi po basta-basta. Ang tanong, kaya po ba ng 60 years old, gumapang para lang makasurvive, para pumasa sa training? Di ba sir, no? Ang hirap. Madaling magiging isang kasapi ng isang military or tawag nito, reservist. Pero dapat, hindi lang sa isang bagay, na member ka lang, pero kailangan mag-undergo ka talaga ng training. Kasi pag oras na nakaupo o na nagiging kasapi na sa isang grupo o reservist, di ba may hawak na baril, pinagmamayabang na. Di ba? Hindi po pwede yun, no? Ang tanong, pag oras ng gera na sa Pilipinas, yung pinakapapil natin, kailangan sasapat tayo lahat sa gera. Kailangan marunong tayo. Kailangan may training talaga, no? Kasi hindi ako naka-training diyan sa reservist dito sa sa Camp Riego. Pero nung mag-training kami nung sa college as ROTC officer, nakakaranas kami na dumila ng maitim na putik para lang makasurvive. Ganun po yun. May mga body contact yan. Hindi basta-basta. Kung senior citizen, sa tulad ko, senior citizen, baka isang, lang, wala na ako Di ba, lagutan ako ng hininga. Ayan, mga reservist naman. Tuturo ka Kaya kayo, ganito. Hindi ko dinidiscourage. Kailangan marunong kayo. At saka, pero maganda sir, yung mga atikain nyo. Itong kawal, party list, malaking bagay ito. Kasi subok na to Subok na. Pag sinasabing kawal, tagapag-anggol ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi,
ito ang tunay na mga bayani. Bakit? Dugo at awis ang kanilang binubuhos para lang sa sambayan ng Pilipino. Matahimik. Pero kasabihan, simple lang, pero rock. Tama, sir? Yan. Mabuhay ang lang kawal! Mabuhay ang kawal, party list. Salamat po, sir. Any question po? Hindi ka galit ha? Hindi, gano'n ako pag nasalita. Kanina, yung sinabi niya yung mag-join. Sa reservist kasi, pwede naman kay kita, halimbawa may mga medical mission. Kukunin namin kasi kung mag-join kayo na mag-join lang, iba pa kasi sa reservist. Dapat pag mag-join kayo yung mga dapat may serial ng grupo. Yun. Pero pag sinabi nyo yung buong guardians, makipag-affiliate, pwede naman po, lalo pag may medical mission tayo. Pwede namin kayong tawagin para tayo may medical mission tayo, yun po. Kasi lahat kasi ng reservist, pag may lumalabas po yan, over with orders po. Kasi baka may mangyari, yun po ang hindi natin kasi ang reservist po, voluntary lang po kasi yan. So yung one po sa inyo kanina, kung yung buong guardians nyo, magtatag po kayo ng radio net nyo, kasi pwede mag-organize po tayo ng isang araw. Tutulungan po namin kayo para mag-organize tayo ng isang. Ang pinaka-leader po yan is pag once na mag-commission po, depende po kung battalion or company. Nasa captain po. Hindi siya college graduate, yan po yung panang-araw. Yung muna yung patayong president. Kahit hindi po siya college graduate, pwede po siya ma-commission. Officer po. Kasi yung depende kung ano yung talagang battalion size or company size. Thank you, Pastor. Meron pa po? Meron pa po bang katanungan? If none, Kuya Dennis? Sa ngayon po, wala na. Yung panghuling pananalita na lang. Okay, ibibigay ko po rin kay Colonel, kung yung last message po niya. Mga langawan, handa po nilang ibigay yun nang walang confidential. Okay po, maraming salamat muli sa inyo. Okay? So, handa na bang ating panangalian? Okay. Sir, nakaritin na. Good. Kanina pa nagtatanong kung dalawang katabi ko. Sige po, maraming salamat.